Tingnan po natin dito sa screen, ano? Ang ating pamagat. Hello, okay na ba? Okay, dinig naman doon sa... Ayan, mga bata, mga kids, ito pong salitang lintik, ito po yung narinig natin sa kanto. Hindi lang po sa kanto, kundi ito po sa mga sinaon ng mga tao. No? Ang lintik ay kidlat. No? Lightning, yan yung kumikislap sa langit. No? At pagkatapos ng kislap na yon ay tumutunog yung kulog. Yan. So, nakakita tayo sa YouTube ng mga tinatamaan ng kidlat. Nasusunog talaga, natutusta, nababali, nawawasak. At pagkatapos noon ay nawawala na siya. No? Yung kidlat o yung lintik. Yan. Sa wikang Tagalog, yung lintik. At sabi diyan, lintik lang ang walang ganti. Kasi nga, pagkatapos kang tamaan, nawawala na siya. Paano mo siya gagantihan? O paano ka pa makakaganti? Kasi tinamaan ka na, natusta ka. So, ito pong katagang ito. Itong kidlat, lightning o lintik, ang kalimitang sambit ng mga taong naaapi. Yan. Mga katagang karaniwang nababalot sa inis, sa puot, at sa matinding pagkaramdam. Umaasa ng lubos na ang gumawa nito sa kanya ay malalapatan ng nararapat na parusa sa pinakamabisang paraan at pinakamaikling panahon. No? So, walang sasayangin. Ito'y tambik ng mga tao. So, hindi po exempted dito ang mga Kristiyano. Nasasambit din po nila ito sa hindi po ng paghihirap. Pero sa mga malalalim na Kristiyano, ito po napapalitan po ng panalangin. Idinadalangin na lamang po yung mga umaabuso sa kanila. At hindi na nila ito sinasambit. Kasi ito ay indicator ito ng paghihiganti. Okay? Yan po ay mababasa natin sa Matthew chapter 5 verse 38 hanggang 42. Hindi po binasa ang talatang pagbabatayan pero mababasa na rin po natin yung tente. Okay. Yan na. Okay. So, okay, isa-isahin ko na lamang po yan mamaya. So, next slide po. Dahil nga yan po, ang laman ng puso ng mga tao na abuso, na api, ano naman po ang turo tungkol sa paghihiganti? No? Yamang yan ay nararanasan ng mga tao. So, tingnan natin yung gabay, yung panuntunan ng Panginoon tungkol sa paghihiganti. Okay. Ang turo tungkol sa paghihiganti ng mga naapi. Okay, ano ang pahintulot ng lumang tipan? 1. Ang pahintulot ng lumang tipan tungkol sa paghihiganti. Yan po ay mababasa natin sa lumang tipan. Ano? At sino ba nagpo-control ng ano? Slide natin. Dito. Reward. Okay. Sige, ang pahintulot ng lumang tipan, verse 38, sabi niya, narinig din yung sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Isang mata sa mata at isang ngipin sa ngipin. At ito ay matatagpuan natin sa lumang tipan. Yan ang nagbigay ng pahintulot ang lumang tipan. Sa Exodus chapter 21 verse 24. Ang sabi diyan,
mata sa mata, ngipin sa ngipin, kamay sa kamay, paa sa paa. Sa Leviticus chapter 24 verse 20, yan, baling buto sa baling buto, mata sa mata, ngipin sa ngipin, kung ano ang ginawa niya, gayon din ang gagawin sa kanya. Sa Deuteronomio chapter 19 verse 21, huwag kayong maaawa sa ganitong uri ng tao. Kung ano ang inutang, iyon din ang kabayaran. Buhay sa buhay, mata sa mata, ngipin sa ngipin, kamay sa kamay, paa sa paa. Okay. So, yun po yung pahintulot ng lumang tipan. So, binigay dyan na sabi nga, huwag pa kang maaawa. No? Kumbaga, kung anong ginawa niya, yun din gawin sa kanya. Okay? So, ito'y binigyan din ng pahintulot ang lumang tipan, binigay din sa mga hukom o maestrado. Ano yung gumagawa ng kautusan. At yung mga hukom naman ang nag-execute. No? Sa lahat ng dako ay itinakda na gawin ng maestrado. Yan ay yung mga lingkod bayan na nasa ating gobyerno na hindi nagdadala ng tabak sa walang kabuluhan. Nampun niyo yung tabak, hindi lang ito pansugat, pamputol mo ito. No? Ng leeg, ng kamay, ng paa. Yan ang gamit ng tabak. Sa Romans chapter 13 verse 4, binanggit din po yan. No? Sila ay mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Tingnan nyo ang design ng Panginoon. Binigyan ng tabak yung isang pinuno. No? Pero para pala yun sa ikabubuti mo. Kahit putulang ka pa pala ng kamay, o ng paa, o ng leeg, ay para yun sa ikabubuti ng lahat. Okay. So, ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila ay mga may kapangyarihang magparusa. Okay, mababaw na sa atin po ito. Sila ay mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Okay. So, letter B, ito ay isang utos sa mga hukom ng bansang Hudyo na kung anong parusa ang ipapataw sa kaso ng mga napinsala. Okay? So, siguro, number one, para matakot ang mga gumagawa ng kasamaan. No? Talaga naka-display, may visibility. Naka-display. Yung mga pulis natin yan, naka-display yung mga baril. Privado ka, private ka, hindi mo pwede i-display. Pwede ka magdala, pero sabi mo. Pero yung mga nasa kapangyarihan, yung mga otoridad ay naka-display po yung kanilang budget, authority, at yung kanilang pang-execute, baril man yan o ano man, espada. Yan, taba. Pangalawa, para pigilan ang mga ganitong gawain. Siyempre, pag may nakita ng ganitong authority, mapipigilan na yung gawang pang-abuso sa kapwa. Pangatlo, upang hindi igiit ng napinsala ang isang mas malaking kaparusahan kaysa sa nararapat. Okay. Ano ba yung mga kaparusahan? May naalala ko doon sa Tubil, Davao City. Ay talamak po doon ang mga rebelde. At nung under siege yun, pinapok ng mga Marine, suportado ng Army. Ang sabi nila, nag-a-announce sila sa baril. Isang Marine ang mawala sa amin, buong baril ang kapalit. So lumampas sila. Lumampas sila yung authority. Lumampas sila sa standard of panuntunan ng Diyos. Na isang matang natanggal, isang mata lang. Huwag yung pupugutin yung ulo.
Isang marin na wala, isang rebelde lang dapat, pero hindi eh. So, yun ay Cywar. No? So, dito, sabi niya, upang hindi ikiit ng napinsala sa mas malaking kaparusahan kaysa sa nararapat, halimbawa, number 1, letter A, isang buhay para sa isang mata. May mga ganitong tao na isang mata lang naman ang napinsala, buhay niya ang gusto kunin. No? Tapos, upang hindi magkulang ng kabayaran sa napinsala. Halimbawa, monetary o ngipin. Halimbawa, natanggalan mo siya ng 3 ngipin. Gusto mo isang ngipin lang ang ibayad mo. Hindi pwede. Kaya ito inutos sa mga hukom. No? Dahil sa ganitong kadahilan. Letter C, upang hindi magkulang ng kabayaran sa napinsala. Tulad ng binasa natin sa mga bilang, no? 35 at 31. Sino bang pumatay ng sinasadya ay hindi maaaring tubusin ng salapi o blood money? Dapat siyang patayin. Yan po ang pahintulot ng lumang tipan. Para sa mga light physical injuries, ay pinahihintulutan na tubusin ng salapi. Pero yung pong pumatay, ay hindi po pinahintulutan. So yan ang pahintulot ng lumang tipan. Hindi na po dito natin babanggitin na may ilang mga maestrado na nababayaran. Tapos naglalabas ng witness, ng mga false witness, no? Nababayaran din para lang matalo ka sa kaso at mahatulang ka ng hindi nararapat ayon sa standard ng Diyos. Okay. So, sa lumang tipan, iginigiit kung kinakailangan na ang ganong paghihiganti ay dapat gawin. Kahit ng mga pribadong tao. At wala silang puwang sa kapatawaran. Sabi nga doon, huwag kayong maaawa. Diba? Huwag kayong maaawa. Utos po yun ng Diyos. Yun po yung pahintulot ng lumang tipan. Okay? Ngayon, nung sila'y nasa ilalim na ng pananakop ng Roma, na kung saan ang automatic nakikilalanin ang mga Roman citizen na superior, no, mas mataas na may karapatan, kapangyarihan na pwedeng alipinin yung nasakop na bansa, halimbawa yung mga Hudyo, ay gusto pa rin ng mga maestradong ito, kahit hindi na sila yung nasa poder, nang lintik lang ang walang ganti. Gusto pa rin nila ng ganun. Siguro, natural na yun sa atin mga tao, kahit hindi naman mga Hudyo, kahit mga Pilipino, ganun din. Ito nga kinuha itong title nito sa mga galing ng mga tao na papanood sa pelikula dahil sa kaapihan. So, sila, tayo, walang pinagkaiba. Normal na nananalay tayo sa ating dugo ang galit at po. Lalo na kapag naabuso at masasaktan. Pero, ang halimbawa pa nga nito, ay yung sa Panginoon. Di ba? Ano ba ang pinatay? Sino ba ang pinatay ng Panginoon Jesus? Bumuhay pa nga siya ng tao. Sino sinaktan niya? Na sinuntok niya natanggal yung isang mata o 3 ngipin? Ano ba ang ginawa ng Panginoon para itilin ang kanyang buhay? Para buhay ang kanyang ibayan? Higit pa po ito sa sampal ang naranasan nila. No? Yung nirebuke sila ng Panginoon sa kanilang maling mga pagtututok. Nirebuke lang sila. Tinamaan yung kanilang kalooban, hindi yung pisngi. No? Na mas nagdulot sa kanila ng iba yung puot, kaya gusto nilang patayin ang Panginoon. So lumalampas sila sa itinakda ng lumang tipan
mata sa mata, ngipin sa ngipin. Wala namang nasaktan ng Panginoon yung kanilang kalooban dahil sa pagtuturo ng mali. Itinutuwid sila ng Panginoon. Pinapaamin sila na sila ay nagkasala din. No? Ate, ako'y pumunta rito para sa mga may sakit. Pero sinasabi nila, wala kaming sakit. So, hindi nila kailangan ng Panginoon. Pero binibigyan na sila ng hint na kailangan nyo ako. Pero nagmamataas sila. Dahil doon, tinamaan yung kanilang kalooban at yun na nagdulot sa kanila ng kapustuhan na lintik lang ang walang ganti. Ipinapatay ang Panginoong Hesus. So saan natin yun ipapatay? Sa pahintulot ng lumang tipan. Saan? Wala. Lumantas sila. No? Hindi nila sunod yung panuntunan. Kahit na iginive na sila ng Roman, ng mga Romano, pero dahil puso na yung bribery sa kanila, no? At nababayaran, so falsification ng kaso. No? Kahit ang Panginoon ay biktima po rito. No? Gawa-gawa lang yung mga witness doon. So hanggang ngayon ay may bisa ang utos sa mga maestrado na gamitin ang tabak ng katarungan ayon sa mabuti at kapaki-pakinabang ng mga batas ng lupain. No? Siyempre lang doon sa mga masasamang hukom. So meron talaga pong masasamang hukom, ano? At ginawa itong metaphor ng Panginoong Hesus sa pagtuturo niya ng pananalangin. Sa Lucas 18:2, sabi doon, sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na takot. So, meron talagang mga hukom na ganito na nababayaran. At bukod doon, meron din namang mga tao na mapaghiganti. Sa verse 3, doon sa Lucas 18, sa lungsod din iyon ay may isang byuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. So, napaka-stressful tuloy ng buhay. Mapaghiganti yung byuda at meron din namang masamang hukom. So, naipatalo ng masamang hukom yung byuda, naipanalo ng masamang hukom yung kalaban, ito namang byuda na alam niya, tama siya, iginigiit niya yung kanyang karapatan. Yeah. So, ang pahintulot ng lumang tipan ay para sa mga maestrado at mga hukom at sa mga napinsala, katulad ng byudang yun. Okay? Ano ang pahintulot ng lumang tipan? Na igipit, ipilit, ipaglaban ang karapatan. Kaya nga po nauso yung pag may karapatan, ipaglaban. Papanood ko rin yun. Matanda na yun. Mag-ama na yun. Okay? So, walang katapusan ang mga haflahan. Pasukan. So, ang naging susunod na pamantayan ay matiraang matibay o pahabaan ng pisik. So, yun po ang pahintulot ng lumang tipan sa mga hukom at sa mga napinsala. Sa mga hukom para i-guide yung pagpaparusa at sa mga napinsala para igiit, ipilit, ipaglaban ang karapatan. So, ano masasabi natin sa Panginoon? Makatarungan siya. Ano? Hindi siya yung walang exempted, no? Lahat.
Meron lang dun sa mga namimili, tulad ng masamang upo. Pero, sa next slide, ano naman ang utos sa bagong tipan? Yan. Nung dumating po ang Panginoong Jesus, tapos yung existing law ay minodify niya, yung 10 ginawa niyang 2, at pagkatapos itong paintulot ng lumang tipan, ay minodify din niya. Anong sabi? So, itong utos sa bagong tipan ay tungkol lang sa mismong nagre-reklamo. Mga tinuturuan niya, yung crowd na nandoon sa paligid, sa likod ng mga alagad niya, nung siya nagtuturo doon ng beatitude. Sabi, yung mga napinsala, yung mga nagre-reklamo, ang kanyang tungkulin, yung tungkulin ng napinsala, dito po sa modified law ng Panginoong Hesus, napatawarin ang nakapinsala at hindi na igigit ang parusa dito. Di ba? Kasalungat na kasalungat, kung paintulot ng lumang tipan. Kaya siguro siya pinaginitan eh. Pinaginitan siya ng mga Hudyo. No? Patawarin. Ang huwag nang igigit ang parusa dito kaysa sa kinakailangan para masyahan ang publiko. O sino po yung publiko? Nagsisimula na po ito sa may katawan, dun sa napinsala. Kasama na siya sa publiko. Sino? Kung may asawa siya, yung asawa niya, mga anak. Kung wala siyang asawa, yung kanyang ama at ina, yung kanyang mga kapatid. At sino pa yung publiko? Yung kanyang mga kamag-anak, malapit o malayo. Yung kanyang mga kaibigan, no? Na handang ipaglaban yung kanyang usapin. Sino pa yung mga publiko? Yung mga meron na mas malakas pang sumigaw. No? So, kaysa masyahan, ang publiko ay sabi ng Panginoon, ang tungkulin mo, ang napinsala, ikay tagasunod ko, ay patawarin at huwag nang igigit ang parusa. No. Ang utos na ito, mga kapatid, ay magkatugma sa kaamuan ng Panginoong Hesus at sa kahinahunan ng kanyang pamatok. Alam niyo po ba yung pamatok? Yung mga kalabaw o baka na sinasakalan ng pamatok, ahoy po ito, pulba sa kanyang leeg, balikat, para hilahin yung araro o kaya yung balsa, no, para hilahin na may mga karga. So, ang konteksto po ng pamatok na ito sa Israel ay twin po ito, double. No, hindi lang mag-isa ang humahatak. So, dalawa kayo. O, dalawang kabayo, dalawang baka, dalawang kalabaw. So, yun po yung picture ng pamatok. No? At ang hinihila dyan ay mga mabibigan. Ayan, ayan o. Kitang-kita o. So, sa bayan, ano, pwedeng lumiko sa kaliwa yung isa at sa kanan yung isa. Kundi talagang diretso. Ngayon, yan po yung pamatok ng Panginoon na sa bawat sumasampalataya sa Panginoong Hesus ay automatikong nagkakaroon ng invisible na pamatok. Meron po tayong hihilahin, meron tayong titiisin, gano'n man ito kabigat. Kaya sabi ng Panginoon, ang tungkulin mo ay patawarin at huwag nang igigit ang parusa. Huwag na yung mata sa mata. Natanggalan ka ng mata, huwag mo siyang tatanggalan ng mata. Huwag na. Huwag mo na igigit mo. Natanggalan ka ng 3 ngipin, kahit isang ngipin, huwag mo na ipatanggal sa kanya. Palampasin mo na yon, kalimutan mo. Yung po yung pamatok na ating dadalhin, mga kapatid. Titiisin po natin yan ng sadya. Hindi po tayo nagtiis dahil aksidenteng nagkaroon tayo ng tiisin, kundi kung tayo sumampalataya sa Panginoon, meron na tayong pamatok. At
ang kagandahan lang ito. Yung nasa kabila ng pamatok, ikaw yung nasa kabila, yung nasa kabila ay ang banal na espiritu. Yun po yung kasama nating tumitiis ng mga dalahin dito sa buhay na ito. At yun po, ang banal na espiritu ay Diyos. No? Marunong siyang tumiling, hindi siya mawala, hindi siya mawahuli. Laging eksakto. Kaya para hindi tayo mahirapan doon sa pamatok. So, napakagandang tingnan na tinutulungan tayo ng banal na espiritu sa buhay nito. Siya yung nasa kabila ng pamatok. Eh, kung aasa ka sa kanya at wala ka nang gagawin, makakalagyan ka. Di ba? Magpapabigat ka, masasaktan ka rin. Pag nagpabigat ka, masasaktan ka. Bakit? Hindi timing eh. Ayaw mo. So, tayo nakikiramdam palagi sa banal na espiritu sa tuwing tayo may kinakaharap ng mga problema. Ano ba? Paano ba yung step? Ano bang nauna? Kaliwa o kanan? Para sabay ang paglakad. O sambalili ko, baka lumilihis ka na, masasaktan ka. Amen? So, pakiramdaman po natin yan, sumabay tayo sa banal na espiritual. Baka ang in-exert natin na lakas dyan, baka 1% lang, 99% sa banal na espiritu. O magpakita lang tayo ng willingness na sang-ayunan ang mga pamamaraan ng Diyos. Gagaan po yan, yung kahinahunan ng kanyang pamatok. Okay, so next slide. Salamat, kapatid na Mark. Dapat hindi tayo mapaghiganti. Okay? So may dalawang bagay na tinuturo, tatlong bagay pala ito. No, dalawang bagay na tinuturo ang Panginoon. Letter A, dapat hindi tayo mapaghiganti. Okay? So, sa verse 39 to 41, sinasabi ko sa inyo na huwag ninyong labanan ang masamang tao na pumipinsala sa inyo. Ang paglaban sa anumang masamang pagtatangka sa atin, kahit yung pa ay nasuhulan, o prema, sa pangkalahatan ay malinaw na pinagbabawal ng Panginoong Hesus, kaya ng paglaban sa mas mataas na kapangyarihan at sinasabing nasuhulan siya o nag-frame up lang ako. So, pagka ganito po sinasabi natin, parang nilalabanan na po natin yung tinalaga ng Diyos, kahit pa siya ay nasuhulan ng kalaban. Huwag nating lalabanan yun. Huwag nating sabihin na halatang halata ang ginagawa mo ay nabayaran ka na. Huwag. So, pinagbabawal po yun ng Panginoon. Sabi sa Romans 13:2, kaya nga ang sumasalangsang, masama at mga may karapatan, yung kay ito karapatan, na may ebidensya pa. Kaya ikaw, sumasalangsang ka. Kasi bakit? Meron kang karapatan, meron kang ebidensya, meron kang bill of right na pinanghahawakan. Tama? Sabi diyan, ang sumasalangsang sa kapangyarihan, yung authority, ay sa utos ng Diyos sumasalangsang. At ang mga nagsisalangsang ay magsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Romans 13:2. Pag pagreklamo pala tayo, mga kapatid, katulad ng ginagawa ng byuda, na mapaghiganti, ay sumasalangsang sa kapangyarihan. Kahit pa nga yung hukom doon ay masama. Kapag yun ay tinalaga ng Diyos, ay parang sa Diyos tayo sumasalangsang. Okay? Kaya naman, hindi nito binabawi ang batas ng pangangalaga sa sarili at ang pangangalagang dapat nating gawin sa ating mga pamilya. Oo, anak ko yan, asawa ko yan, magulang ko yan, kapatid ko yan. Pero hindi naman inaalis yung karapatan mo pangalagaan ng iyong pamilya. Pero,
maaari nating iwasan, no, yung ganong kasama. At maaari ding labanan ito. Pero, ang lalabas nito, bubukod na tayo sa utos at kaamuan ng Lord. Diba? Siya nga yung hukom ng Israel. Hindi niya pinaglaban yung kanyang karapatan. Sinampal siya, binugbog, pinalo, hinampas, pinutungan ng tinik na corona. Anong sabi? Hindi po siya tumigo. Hindi siya nagsabi ng aray! Hindi siya nagsabi ng gano'n. Kasi yung tono, para ka nagre-reklamo eh. Aray! Ano ba yun? Ganun. Kaya nasabi ni Isaias, hindi man lang bumuka ng kanyang bibig. Para hindi talaga siya mapulaan. Hindi makita ng loophole. No? Hindi mabutasan. Ang Panginoon, hindi na lang siya nagbuka ng bibig. So siya yung ating example. Umaray ka, siyempre, masakit eh. Umaray ako. Pero yung aray mo naman eh, aray! Nakatingin ka ng masama. So para ka na rin nagre-reklamo nun. Sundan natin ang halimbawa ng Panginoon na hindi man lang nagbuka ng bibig. Sabihin mo na lang, pero hindi pa reklamo, di ba? Normal yun na naranasan ng ating katuan. No? Ganyan. Siguro, Panginoon, ganun din. Pero wala siyang binigkas ng man. Hindi talaga siya nagbuka ng bibig. Amen? Hanggang kinakailangan para sa ating sariling seguridad at hindi na tayo dapat kumanti ng masama sa kasamaan. Hindi dapat mag-ipon ng sama ng loob. May araw ka rin. Lintik lang, walang ganti. Huwag na. Huwag. O di magiganti sa ating sarili. O kaya mag-aral na gayahin ang style ng mga nagtrato sa atin ng masama. O lampasan pa yung kanilang style kung paano ka inapi. Huwag. Kundi, kailangan nating lumampas sa kanila sa pamamagitan ng pagpapatawad sa kanila at paggawa ng mabuti sa kanila. Pamatok po yan. Mahirap na dalahin yan. Pero tinutulungan tayo ng Diyos. No? Ng Espiritu Santo Banal. Sabi sa Proverbs 20 verse 22, huwag mong sabihin, ako'y gaganti ng kasamaan. Maghintay ka sa Panginoon at kanyang ililigtas ka. 24:29 ang Proverbs. Huwag mong sabihin, gagawin kong gayon sa kanya na gaya ng ginawa niya sa akin. Aking ibibigay sa tao ang ayon sa kanyang gawa. Yung tinatawag na give them the dose of their own medicine. Di ba? Kaya ang hanap ko sige, bibigay ko sa iyo. Wow, sabi ng Proverbs 24:29. 25:21. Kung ang iyong kaaway ay magutom, bigyan mo siya ng pagkain na makakain. At kung siya ay mauhaw, bigyan mo siya ng tubig na may inom. Ito pa rin talaga maalis sa tao yung galit at puwata. Sabi, binigyan ko siya ng tinapay. Binato niya ako ng bato. Binato ko siya ng tinapay. Kaya lang yung tinapay nasa loob ng garapon. Sabi, nagtabukol yung bumato sa kanya. Yan ay magpapakita pa rin kung ano nasa kalooban natin. Okay. 25:22. Sapagkat ikaw ay magbubuto ng baga ng apoy sa kanyang ulo at gagantihin ka ng Panginoon. Sabi sa Romans 12:7. O kung ministeryo ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. O ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo. Okay, wala kang tinapay, wala kang tubig. Gamitin mo ang iyong ministeryo. Wala kang salapi. Gamitin mo ang iyong ministeryo para gantihan ng mabuti yung masama. Turuan mo pa rin. Hindi ko siya tuturuan. Bakala siya ma-impyerno. So hindi. Sabi dito, Romans 12:7. Gamitin natin.
yung pagministeryo sa kanya para siya maligtas. No matter what, kahit nakakadena ka, katulad ng ginawa ni Paul at Silas, di ba nakakadena sila? Pinagmalupitan sila, binugbog, halos patay na. Pero nandun sa kulungan, ginamit na yung kanilang ministeryo. Umawit sila, nagpuri sa Panginoon, nagsalita ng mga salita ng Diyos. Akalain bang lumindol at makalas yung mga kaden? At papatayin na sana ng jail guard yung kanyang sarili. Kaysa siya patayin ng superior niya. Pero sabi, wag, nandito kami. Walang tumakas. Kaya anong gagawin ko para ako maligtas? Ligtas na yun. Ligtas na sa parusa ng superior niya. Kasi nandun lahat. Walang nabawas. Anong tinatanong niya? Ang tinatanong niya tungkol sa misteryo ni Pablo at Silas. Tungkol ni Apostol Pablo, magpalataya ka sa Panginoon. Ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. Gamitin mo ang ministeryo kung sa pag-ministeryo. Okay? Pero pwede pa rin gumante, mga kapatid. Wait, there's more. Pwede pa rin gumante. Ang batas ng paghiganti ay dapat gawin na naayon sa batas ng pag-ibig. Ayan, yun ating ganti. Kung mayroon bang nakapinsala sa atin, ang ating kabayaran ay wala sa ating mga kamay. Kundi nasa mga kamay ng Diyos. At kung saan ang galit ay dapat nating ilagay sa lugar. At kung minsan, nasa kamay ng kanyang mga hindi mananampalatayang lingkod. Sino ba yun? Yung authority. Hindi ka nagreklamo. Pero hayag na hayag yung ginawa ng tao sa iyo. May pinatay siya. Nakasama mo. Pero hindi ka na nagreklamo. So tatayo ngayon yung authority, hindi na para sa iyo, kundi para na sa national security. Ikukulong yun, parurusahan yun. Public safety. Hindi na para sa iyo kasi ayaw mo naman magreklamo eh. So may ganti pa rin, pero hindi na galing sa iyo. Pati yun ay galing na sa tinalagang mga lingkod ng Diyos. Yun po yung mga nasa authority. Kung saan, ito ay kinakailangan nilang gawin para sa pangangalaga ng pampublikong kapayapaan. So, hindi na i-apply sa kanya yung iyong karapatan kasi ayaw mo namang magreklamo, sinusunod natin ng Panginoon. Ang mangyayari dyan ay, ang kaso niya ay versus people of the Philippines. Hindi na ikaw. Hindi na Virgin Dominguez, hindi na. Kundi people of the Philippines na. Kalaban na niya ang buong bansa. Yun na po yung kaso. Okay. Ito naman, meron tayong, sige, hinahayaan tayo ng Diyos ng mga tuwiran. Sabi, hindi makatwiran sa pananakit sa ating kapatid o kapwa na sabihin, siya naman na nagsimula. Ang lumalabas na nasa ating yung lahat, yung 100% na karapatan para gantihan siya. Kasi siya naman nagsimula eh. Diba? Kahit na walang alam sa batas sa mga bata, yun ang sinasabi nila. Siya nagsimula. Ibig sabihin, dahil siya nagsimula, natural na meron ako karapatan gawin ang pagganti sa kanya. Wala namang alam sa batas yung mga bata, pero ba't nila nasasabi to? Natural na yun sa atin. No? Kaya gumaganti lang ako kasi siya nagsimula. So, hindi makatwiran yun sa panuntunan ng Diyos na tinuturo ng Panginoon. So, pagkakaroon ng ikalawang dagong na gumagawa ng away. So, nung tayo nasugatan at nagkaroon tayo ng pagkakataong hindi bigyang katwiran ang ating pagganti kasi siya
ang nagsimula. So, kahit ito pala, mga kapatid, ay bawal sa atin. Kundi, ipakita ang ating sarili bilang mga alagad ng Panginoon Yesus. Sa pamamagitan ng pagpapatawad sa kanila. Kung yung ating master na nagpatawad na sinasang-ayunan na siya ng hukom, nasabi, wala akong makita kasalanan sa tao ito, ipapapakaw niyo pa siya sa krus. Wala siyang makita. Pero hindi inayunan ng Panginoon at ginamit yung pagkakataon para i-push yung kanyang karapatan. Wala pala akong kasalanan bakit ikaw pababa ako sa krus? Yun na mismo hukom nagsasabi. Hindi niya ginawa yun. Hindi ginawa ng Panginoon. Kundi siya'y nagpatawad. Hindi mahirap sundan ang Panginoon. Nagtagumpay na nga siya Di ba? So kung tayo nagpapatawad magtatagumpay tayo. So may tatlong bagay. Tatlong bagay na tinutukoy ng ating tagapagligtas upang ipakita na ang mga Kristiyano ay kailangang matyagang sumuko sa mga nagpapahirap sa kanila sa halip na makipaglaban. Ano po ito? Isang suntok sa pisngi. Ayan. Sino mang sumampal sa iyo, yung isang suntok sa pisngi na isang pinsala sa aking katawan. No? At yan, sino mang sumampal sa iyo, sa iyong kanang pisngi, na hindi lamang isang pananakit, kundi isang pagsuway at paglabag sa iyong privacy. Sabi diyan, nabanggit ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 11:20, sabi, sapagkat inyong pinagtitiisan ang sino man, kung kayo'y inaalipin, kung kayo'y sinasakmal, kung kayo'y binibihag, kung siya'y nagpapalalo, kung kayo'y sinasampal sa mukha. Okay mga kapatid, sa panahon na ito, maalam na rin yung mga tao. So, hindi lang po yan nananampal ng physical na palad at sa mukha mo. Kundi yung mga masasakit na salita na parang mag-asawang sampal sa iyong mukha ay kasama dito. No? Na para ka na rin sinampal. Yung hindi malunok ng aso ng mga salita, parang sampal sa iyo, di ba? Di ba hindi lang physical yung pananampal? Okay, so kasama yon. Kung isang tao sa galit o pangalipusta ay inaabuso ka, iharap mo sa kanya ang kabilang pisngi. Ibig sabihin, sa halip na ipaghiganti, ang pinsalang yon, maghanda para sa isa pa. At tiisin mo ito. Tiisin mo ito. Di ibig sabihin ay wala nang magagawa. No? Kundi huwag patulan ang mga bastos na tao hanggat masaya siya. Huwag mo siyang hamunin o gumawa ng aksyon laban sa kanya. Kung kinakailangan para sa kapayapaan ng lahat. No? Minsan kasi hindi na yung cause natin ang ating pinaglalaban kundi yung kung ano masasabi ng iba. Kung ano sasabihin ng iba. Hindi mo ba alam naman ang pamilya natin ay number 1 dito sa lugar na ito? O para na lang doon sa pangalan ng pamilya. Hindi na yung dahil sa pananakit sa'yo ang pinaglalaban mo, kundi yung publiko na. So pati yun ay kasama dito na bawal. Bawal gawin ng mga Christian. So ano mga choices? So, pwedeng yan ay paubaya sa mga maestrado. Total, wala naman na tayong connection doon. Nagpatawad na tayo. Pangalawa, ang pinakamatalinong paraan ay lampasan ito at huwag nang pansinin pa ang pambabastos sa iyo. Lampasan. Ignorin. Ano? Wala namang mga butong balik. Walang malaking pinsala.
tapos na. Para sa ating mga Kristiyano, tapos na yan. Patawarin mo ito at kalimutan ito at kung ang mga panalong mga bangkang na ito ay nag-iisip ng mas masama tungkol sa iyo at pinagtatawanan ka dahil dito. No, sa iyong pagpapatawad, hindi mo iginit ang iyong karapatan, pinagtatawanan ka pa. Isa na namang sampal yan sa ating mukha. Palampasin ito. Kasi lahat ng matatalinong tao, pahalagahan at pararangalan ka dahil sa iyong naging desisyon. No? Pag nagsampa ka nga ng kaso, pag-uusapin pa kayo eh. Hindi agad-agad dinidinig yung kaso. Pag-usap mo na kayo. Kahit wala mga maestrado, eh gumagamit ng katalinuhan. No? Na mas madali kung palalampasin ito. Magkakausap kayo nang hindi na kailangan ang pagdinig ng kaso. So, kung naka-experience po kayo ng ganyan, sa lahat po ng kaso dito sa Pilipinas, bago dinigin, pinag-uusap muna yung magkalaban. Maraming kaso ang nasolve nang hindi na dumaan sa proseso. So, bilang isang tagasunod ng Panginoon, na kahit na siya, yung hukom ng Israel, ay hindi sinaktan yung mga sumampal sa kanya sa pisngi. Sabi nga dyan, si Iber. Si Iber na lang. So, sabi nga niya sa Mike, Titas chapter 5 verse 1, mga taga-Jerusalem, tipunin ninyo ang inyong mga hukbong sapagkat kinukubkub na tayo ng mga kaaway. Sinasalakay na nila ang pinuno ng Israel. So yun yung ang Panginoong Yesus. Ano? Sinasalakay na nila. Pinuno ng Israel. Yan po yung hula sa kanya. No? Sa kanyang naging pagsasakripisyo. Kasi hinuli. So, pero yun. Ang pagpapatawad sa isang pinsala ay maaaring makahadlang sa isa pa. Di ba nga sinampal ka sa kaliwa? Di ba nga sabi ng Panginoon? Pag sinampal ka sa kaliwa, iharap pa yung kanan. Pero, kung yung pag sinampal sa kaliwa, tinignan mo siya na nanlilisik ang mata. Hindi na po sampal ang kasunod sa kanan. Hindi na po sampal. Suntok na po. Kasi nagre-reklamo kayo, umaalma ka. Tumututol ka. Kaya nga po may natatanggalan ng ngipin at may napipisak na mata. Kasi hindi po yan kaya ng sampal. Yung ngipin, patanggal, o yung mata, tumalsik yung mata. Hindi yan kaya ng sampal. Yan ay nagresulta nung unang sinampal, light lang sana yun, magaan lang. Pero nagpakita ng pagtutol at paglaban. So kasunod, tapos yung sampal sa kaliwa, yung sa kanan, suntok na. Kaya tanggal yung mata, tanggal yung ngipin. So kung ang una pa lang, yung pagsampal sa'yo sa kaliwa, hindi ka nagpakita ng paglaban. Hindi na yung madadagdagan, yung kanan, hindi na madadapungan pa. Nakuha niyo po ba yung logic ng Panginoon? Pero kahit na nagpakita ka na ng pagsuko, hindi ka lumalaban, hindi ka nagbigay ng anumang motibo ng paglaban at pagrereklamo, mas malamang na hindi na yan masundan. Pero, to the extent, tayo ay naghahanda para sa isa pa. Pero ang katalinuhan nito, pag yan ay nakitaan ng kalaban ng hindi paglaban, hindi pagtutol, hindi na yan ulitin. Tama? Okay. Sabi sa Proverbs 15:22, sa gayoy may lalagay mo siya sa kahihiyan at tatanggap ka pa ng gantimpala mula kay Yahweh.
Okay, pinagwikaan ka, pinagsalitaan ka. Parang sampal na po yun sa mukha, mga kapatid. Pero hindi ka nagpakita ng paglaban. So, hindi ka nadadapuan ng totoong sampal. Tama? Kaya may nasasampal kasi sumasagot. Alam niyo yan. Kaya may mga nasasampal kasi madaldal sumasagot. Okay. Ngayon, kung ang ating karapatan ay hindi tuwirang ipinataw sa kanya, kung ito ay tahimik na dadalhin natin para sa kapakanan ng budhi, ng narinig nating utos sa Panginoon. At ayon sa halimbawa ng Panginoon Hesus, ito ay ilalagay sa tanda ng pagdurusa para kay Jesus. Ano sabi niya, Apostol Pablo? Taglay ko ang tanda ng pagdurusa ng Panginoon. Nasa aking katawan, taglay kong nakaukit sa aking katawan ang pagdurusa ng Panginoon. Pag ito'y hindi po natin iginit yung ating karapatan, ilalagay ito ng Diyos na yun ay tanda ng ating pagdurusa para sa Panginoon. So may reward po yan. May reward yan. Kasi sinasadya po natin pagtigis ng pang-aapi, ilalagay po yan ng Panginoon na ayan, tanda ng iyong pagdurusa sa Panginoon. So meron kang reward yan na hiwalay sa iba pang reward. Yan ay isa lang. Sa tanda ng pagdurusa para sa Panginoon. Yan ang sinasabi ni Apostol Pablo. Taglay ko sa aking katawan. So, para ang sampal ay hindi maging sumpok, huwag magpakita ng paglaban. Number 2, sa tatlong bagay, ang pagkawala ng Amerikana, ating tunika, na violation sa ating mga pag-aari o ari-arian. Kung ang sino man, sa verse 40 yan, kung ang sino man ay maghahabol sa iyo sa mata at kunin ang iyong tunika, ito ay isang mahirap na kaso. So tandaan natin, karaniwan para sa mga legal na proseso, ang gagamitin para sa paggawa ng pinakamalaking pinsala. Mga legal po yun. So legal na proseso ang gagawin laban sa iyo. At nananalo po sila yan. Nananalo sila. Bagaman ang mga hukom ay makatarungan at maingat, pero posible para sa mga masasamang tao na walang konsyensya sa mga panunumpa at pamimeke ayon sa batas na pilitin na tanggalin ang tunika sa likod ng isang tao. Kasi yun ang kanyang nabayaran. Marunong sila magpanusot yan. Legal ang gagawin sa iyo. Legal na proseso. So, huwag tayong mamangha sa bagay nito. Kasi sabi ni Solomon sa Ecclesiastes 5:8, huwag kang magtataka kung makita mo ang mahihirap ay inaapi ng mga nasa kapangyarihan. Alalahanin mong ganun din ang ginagawa ng nakatataas sa kanila at bawat pinuno ay may nakasasakop ting mas mataas na pinuno. Ayun pa na naman. Nagbabawi pala yun doon sa mas mataas sa kanila. Kung gumawa siya ngayon, nakasolve siya ng 10 kaso sa pamamagitan ng pandaraya, magbabawi din siya doon sa superior sa kanya eh. Kaya nga siya, inilagay niya sa pwesto niyan, pagaling siya, mandaya. So maraming mga api, ang talunan, ang naipapatalo ng napakabilis kasi nagbabawi din siya doon. Ayan. At yan ay nasaksihan ko po dito sa traffic. Sabi nung isa ako, sabi mo pang resibo. Baka kinasarili mo na yan. Baka kinukupit mo. Hindi sir, hindi issue ko.
Kasi hinahanapan din sila. Kaya nga sila nilagay sa pwesto para gawin yun. So, yan ang sinabi ni Solomon. Pero sa ganoong kaso, sa halip na pumunta sa batas, sa paraan ng paghiganti, sa halip na magpakita ng isang resibo ng tanda ng pagkakabili ng Amerikana mo o tumayo sa hukuman sa pagtatanggol sa kung ano ang iyong walang pag-aalinlangang tama naman. No? Hindi ka nag-aalingan, sa'yo nga yun. Pero pag pinalampas mo, may reward ka sa Panginoon. Okay? So, hindi ka na magpapakita ng mga resibo na yun ay pag-aari mo talaga at pinalampas mo. So, kung ang mga maliliit na bagay ay pwedeng mawala sa atin sa pang-aabuso ng iba at wala namang pinsala na malaki sa ating mga pamilya, makabubuting isuko ito para sa kapakanan ng kapayapaan. So, sa kanya na yan. So, yun, gusto niya, sige, sa kanya na yan. Huwag ka nang maghabol. Kasi hindi ka na gaanong magagastusan sa pagpili ng isa pang balabal. Kasi gagastusin mo ito sa pagsasakdal ayon sa batas upang mabawi yun. Diba? Ikaw na yung yun. Yung ipis na gagastusin mo sa pag-apila para mabawi mo yung kinuha sa iyo sa legal na proseso, ipili mo na lang ng balaban. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Kaya mo na yun. Huwag ka na magreklamo. Okay? Paglalaban mo ba ang isang bagay na pangkaraniwan? Hindi naman buhay. Yung mga ariang pangkaraniwan. Okay. Number 3, ang paglakad ng isang bilya sa pamamagitan ng pagpilit na isang violation sa aking karapatan at sa aking kalayaan. Malaya kasi ako eh. Malaya tayo. Pero pinipilit ka. Ay, sabi ng Panginoon, sino man ang magpilit sa iyo na humayo ng isang bilya upang tumakbo para sa kanya o hintayin siya, huwag kang magdamdam dito. Sumama ka sa kanya ng 2 bilya kaysa mahulog sa kanyang patibong. Huwag sabihin, gagawin ko ito. Kung hindi ako pinipilit, okay? Sa halip ay sabihin, kaya gagawin ko, sapagkat kung hindi, ay magkakaroon ng away. So, ang habol ko doon ay kapayapaan. At mas mabuting paglingkuran siya kaysa paglingkuran ang iyong sarili, yung sariling mga pita ng pagmamataas at paghihiganti. Okay? So, hindi po yan kasang-ayon doon sa kaamuan ng Panginoon. Ang ilan ay nagbibigay ng ganitong kahulugan. Tinuro ng mga Hudyo na ang mga disipulo, yung mga estudyante ng karunungan at ang mga estudyante ng batas, sabi nila, hindi dapat mamilit. Hindi dapat mamilit. Sila po yung mga lawyer nila. Bawal mamilit. Halimbawa, ang opisyal ng hari, yung opisyal ng hari, na maglalakbay sa pampublikong paglilingkod, nakita ka, pinilit ka, pagamat bawal sa batas mamilit, pero dahil mataas yung kanyang kalagayan, at tayo naman ay mga Kristiyano. So, hayaan natin yun. Sige, paglingkuran natin yun. Yun yung sa panahon nila. Ngayon kasi wala na ito ngayon. Diba? Salamat sa Panginoon, wala na yung ganitong mga oppression. No? Ang tinuturo ng Panginoon, huwag natin igigit yung pribilehiyong ito ng pagiging malaya. No? Kundi sumunod sa halip na it is the point ang pamahalaan.
So, ang kabuuan ng lahat, ang mga Kristiyano ay hindi dapat pumalo sa litigasyon. No? Ang maliliit na pinsala ay dapat isubmit kahit walang abiso sa kanila. At kung ang pinsala ay dapat, o ang pinsala ay tulad ng nangangailangan sa atin upang humingi ng kabayaran, ito ay dapat na para sa isang mabuting layunin. At walang pag-iisip ng paghihiganti. Walang pag-iisip ng paghihiganti, kundi para sa public safety lang. Ayun. Sabi nga ni Apostol Pablo, hindi tayo dapat pumunta doon. No? Kasi yung tinalaga ng Diyos na yun, na hukuman, para yung sa mga hindi mananampalataya. Kasi tayong iglesia, ang pinakamataas na institusyon dito sa lupa. Hindi tayo dapat bumaba doon para magpahatol. No? So tayo kasi ang hahatol sa mga anghel na nagpasana. Tapos magpapahatol tayo sa mga hindi mananampalataya. Tingnan niyo ang logic. So ang kapangyarihan natin, mga kapatid, ay hindi katulad ng kapangyarihan nila na pwersa na nakakapatay, nakakasira. Ang kapangyarihan natin ay magpatawad at magtiis. Hindi ito katulad ng kapangyarihan nila. Tingnan niyo mga kapatid, ang pwersa, ang lakas ng isang bodybuilder. Tapos pinatalong sa kanya yung sanggol na bagong panganak. Gaano kalaking energy ang ginamit niya para lang makontrol niya yung lakas at hindi masaktan yung baby. Nakita niyo po yun? Yung ganong pwersa ng iglesia, tayo yung magpapahinuhod. Kasi sobrang lakas natin, baka mapalian yung baby. Nakita niyo po yun? Tayo yung nagkukontrol. Dahil sa lakas natin, yung isang bodybuilder, na may kalong na baby, grabe po ang energy na ginagamit niya para huwag niya lang masaktan yung baby sa natural niyang lakas. Pagpapawisan siya. Mas pagpapawisan pa siyang kakain yung baby sa yung 250 kilogram na bakal. So, ganun po ang pwersa, ang lakas ng iglesia. Tayo ang napokontrol. Para huwag silang masaktan. Sa halip, sila ay maakay sa Kristyanismo. So, tayo nagpapaubaya. Nagpapasensya. Okay. Yung lakas na kumukupas, Sinanay Rosa, pagbubuhatin pa ba yan sa loob ng 1 milyong lakarin? Hindi na, di ba? Salamat sa Diyos. Ang lakas na kumukupas, tayo, na i-accept ko tayo sa pang-aabuso. Tama? Pero habang hindi pa naman tayo, katulad ni Nanay Rosa na mahina na, ipaglingkod natin yan kung yun ang gusto niya sa pangalan ng Panginoon. O dahil tayo ay mga Kristiyano. Amen? Kasi kukupas din yung lakas natin eh. Tulad ko, hindi na paglalakay pa ng 2 milya na may buhat-buhat na isang sako. Maghahanap na yan ng mas malakas. O, huwag natin ipagkait yung pagpapatawad at pagpapasensya. Kasi, di ba nga, automatic, hindi na nila gagawin pa yan kay Nanay Rosa. Ang lakas na kumukupas. So, habang hindi tayo malalakas pa, i-convert natin yan sa kaluwalhatian ng Panginoon. Sige, ginagawa ko to kasi ito ang utos ng Panginoon. Okay? O pangalawa doon sa dapat hindi tayo mapaghiganti. Yung pangalawa, dapat tayong maging mapagkawang gawa at mapagbigay. Verse 42. Hindi lamang dapat gumawa ng pananakit sa ating mga kapitbahay, kundi magsikap din na gawin sa kanila ang lahat ng kabutihan na ating makakaya. So, tinanggal na natin yung sa isip natin, yung pagganti, no?
Hindi ka pinansin, hindi mo rin papansinin, tinanggal na natin yun. Hindi ka pinansin, papansinin mo pa rin siya. No? So number one, dapat handa tayo magbigay. Bigyan mo ang humingi sa'yo kung ikaw ay may kakayahan. Tingnan mo ang kahilingan ng mahihirap bilang pagbibigay sa'yo ng pagkakataon para sa tungkulin ng nakawang gawa o paglilipos. Kapag ang isang tunay na layunin ng pag-ibig sa kapwa ay nagpakita mismo, dapat tayong magbigay. No? Sa unang salita pa lang. So, ang pagpapakita ito ng pag-ibig sa kapwa ay dapat ginagabayan, no? Ng may tamang paghatol. Yung sinabi ng Panginoon, yun na po yung gabay natin. At yung paghatol natin ay kung paano natin ito gagawin sa kanila sa tulong na rin ng Panginoon. Na hindi naman makikitaan ng may tinatago siguro to, may hidden agenda to, kaya tumabait sa akin. So, para hindi makitaan ng gano'n, so natural lang, lagi natin babanggitin na yun ay dahil sa Panginoon. So, hindi ka makikitaan ng may tinatago ka. Tama? Ang magpautang, sabi ng awit, chapter 112 verse 5, nagiging mapalad kung sa hanap buhay ay laging tapat. Kaya, sa malalim na version siguro maganda. At baka ibigay natin yon sa mga tamad at hindi karapat-dapat, dapat ibigay sa mga nangangailangan at nararapat gawin sa mga tamang tao. Kaya kung ano sinasabi sa atin ng Panginoon, dapat tayong maging handa na sabihin sa ating may hirap na kapatid, humingi kayo at ito ay ibibigay sa inyo. Pero, hindi lang po sa salita, kundi ginagawa. Kasi, sabi nga, sa salita lang eh. Kaya ni Santiago, okay, umibig sa salita. Sino ba yun? Santiago ba yun? Si Juan? Santiago, okay, umibig sa salita. Kundi sa gawa. Okay? So, pangalawa, dapat handa tayo magpahiram. Handa magpahiram. At ito ay kasing dakila ng pagkatawang gawa, kaya ng pagbibigay. Pareho lang po yun. So, magpahiram ka. Hindi ka nagpahiram. Emergency pa na ng tao yun. Pinahapunan, binawi lang yung sa buhay mo. Hindi mo na i-convert sa points. Yung dapat, yung pagkakataon na yun. E kung nagpahiram ka, at binawihan ka ng buhay, ng Panginoon, may puntos kang matatanggap sa langit. May reward ka. So, total, ang buhay natin, hindi naman natin hawak, hindi natin kontrolado. Gawin na natin yung itinuturo ng Panginoon. Kasi may katumpas na reward ito, mga kapatid. Hindi lang yun, baka maligtas pa yung tao yun. Okay. So, ang conclusion po natin, mga kapatid, siya na sumampal sa iyo at kalaunan ay sumuntok sa iyo, ay pinaghabla ka para makuha ang iyong kasungutang proteksyon sana sa malalig na klima at pinilit niyang pasanin ang kanyang daladalahan ng 1 milya ay umabot sa pagkakataon na kinailangang humingi sa iyo. At kung maaari ay makahirap pa. Pagbibigyan mo ba siya? Siya humingi sa'yo, tumihirap ngayon. Siya yung bumungi sa'yo, tumagal ng 3 ibig mo eh. Nagtanggal ng 1 mata mo. No? At pinahirapan pa yung katawan mo sa wala ng protection sa katawan, tinanggalan ka ng kasuotan at pinaglakan ka pa. Ngayon, humihingi at humihirap, pagbibigyan mo ba? Okay. Ang Panginoong Jesus, ang higit na may malasakit sa atin. Kaya naman, totoo at tama ang kanyang mga itinuturo sa atin. Alam ng Panginoon yan kung anong resulta nun. Bakit tayo tinuturo ng Panginoon ng ganito?
Kasi alam niya. Kasi alam niya. Nahihirapan tayo sundin kasi hindi pa natin alam kung ano yung nasa inaarap. Pero alam ng Panginoon na may malasakit sa atin. Di mo ba siya susundin? Yan lang po mga kapatid. Salamat sa Diyos at pagpalain tayo ng Panginoon.